Alright mga Naitu, so nandito na sa harap natin ang Honor 200 Pro at nandito na rin yung mga freebies na binigay sa atin na nabili natin to. So meron tayo dito Honor Gift Earbuds 2. Ayan siya, original siya mga tol. Tapos may freebies pa siyang power bank ng Romos. 20,000 mAh to mga tol. So unboxing natin lahat to. So umpisahan natin sa Honor Gift. Ito yung tsura niya guys. Ito yung power bank mga tol. Magaan lang siya guys pero 20,000 mAh daw to. Digital na siya. Anong buksan to? So mukhang lobat, charge po na rin natin. Dinakita ko lang sa inyo yung previous niya. So dito naman tayo guys sa mismong unit ni Honor 200 Pro. Yung pagbukas natin, dito yung unit, kita agad natin. Okay, so dito yung SIM injector nya. Tapos meron siyang libreng case. Ito rin yung manual. Yung case mga clear case mga tol. Ayan. So ito na yung connector nya, type C. Tapos yung kanyang adapter. Yun, nakita nyo 100 watts Honor Supercharge. So yan yung buong laman ng box nya. Alright, ano natin guys, first time ko nag-unboxing ng phone. Alam niyo naman yan, motovlogger tayo. So ayan, ang ganda niya. Ang kinuha nga pala natin kulay is matte black mga Kanaitu. Ayan siya. So side, ayan yung itsura niya. Meron siyang power button tsaka volume. Sa kabila, ito naman yung kanyang SIM injector. Ayan. Tapos type C, tapos speaker. Sa taas may speaker ulit. Tapos ito yung likod niya. Ayan yung camera niya. Alright, so sindihan na natin mga tol. First impression. Bubukas ba? Hindi. Yun, bumukas naman. Akala ko hindi magbubukas eh. So nakalagay sa screen, Honor, powered by Android. Tapos Magic OS. So, get started. English. Ayan, Philippines. So, mamaya na tayo mag-add ng SIM. Pwede rin siyang eSIM, pwede rin yung mismong SIM. Pero mas okay kung eSIM na lang para wala ka nang ilalagay na SIM dito, hindi ka na mag-eject. Dito na siya. Tapos, skip lang natin. So, connect lang ako sa Wi-Fi namin. So, nakakonect na tayo sa ating internet. Ayan, next lang natin. Okay mga Naitu. So, hanapin nyo lang tong Google Sign In. Ayan. So, mukhang kailangan natin gumawa ng account natin dito sa Honor 200 Pro. So ayan, gagawa tayo ng sarili nating ID. Para siyang iOS mga tol. So no account or other login methods tayo. So after that, nakagawa na tayo ng Honor account natin. So hindi muna natin lalagyan, skip muna natin para makita na natin yung display nitong ni Honor 200 Pro. Finish na muna natin. So yan, hindi pa natin nailagay ako kasi hindi ako sanay nung later may update kagad siya. Mas maganda is ma-off nyo yung auto-update na itong phone na to. So ito na yung itsura nya guys. Grabe, ang smooth. This is 120Hz mga tol. So punta tayo settings, check natin yung iba. So makita nyo, ayan, meron na tayong account ng Honor ID. Sa system update na to, gawin lang natin dito is huwag natin i-auto-update to. So device settings, auto download over Wi-Fi, update overnight. So itong mga to off lang natin, disable lang natin para hindi siya kusang magda-download. Okay, para do sa update natin. So syempre aalamin din natin kung ano yung magandang update para sa phone natin. So nakalagay dito is Magic OS 8.0. So okay na muna yan. So ito mga na, ito yung case nya. So wala pa siyang screen protector. So once na binuksan nyo, ayan yung mga application na naka-install sa kanya. Pwede nyo naman yan i-uninstall sa mga hindi nyo kailangan na application, no? So ayan lang yung meron siya. Oy, TikTok, Facebook, Netflix meron na, no? Parang common na meron na talaga sa phone natin yan. So guys, sinatap ko lang yung navigation nya. So search nyo lang yung navigation, clicky navigation, tapos settings nyo lang. Ngayon kung gusto nyo tanggalin yan, sanay naman kayo, try out gestures lang kayo para mawala yung gestures dito sa baba. Pakita ko lang sa inyo yung comparison sa dati kong phone.
Ito kasing na ito, pag once na binaba mo tong ganyan, andyan na lahat ng notification, di ba? Dito sa Honor 200 Pro, para makita mo yung notification, kailangan dito sa kabilang side. Andyan yung mga notification niya. Tapos, para makita nyo naman yung katulad ng ganito, yung mga settings, dito sa kabilang side. Yun, no? Yan. About naman sa refresh rate. So, kung makikita nyo dito, naka-dynamic lang siya. Refresh up to 120Hz to balance smoothness and battery life. So, gusto ko masubukan na agad yung lupit na itong 200 Pro. So, i-high na natin kagad to. Ayan, no? Sinasabi niya dito kung anong gusto mong paggamitan ng 120Hz na high smoothly visuals, use more power nga. So, mas mabilis dumalo, but once na naka-high daw yan. Check din natin yung standard niya. Kung makita nyo ganyan siya, diba? So, ano ba mangyari pag in 160? Medyo parang ano siya, parang bumagal talaga siya. Compare natin sa dating ang phone. Parehas lang. So, pag naka 120Hz siya, bilis guys. Alright guys, dito naman tayo sa may battery niya. Kung makikita nyo yung battery niya, kalahati lang in charge. So, ako kasasanay ako na nakikita ko yung battery life. Yung 20%, 40%, 100%. So, punta tayo sa battery. Show natin yung battery. Ayan. Para mas mas kita natin mga tol. Ayan. So nung binuksan natin to, almost 46% siya. Ibig sabihin, meron siyang factory charge na almost 40 to 50%. Yun. So kadalasan ganun naman kahit anong battery na bilhin nyo, like a battery ng mga sasakyan, meron yung mga factory charge lang, no? So tayo na mismo magka-charge ng phone natin once na nagamit na natin. Yung charge nun, yun lang yung charge niya para makita natin yung performance, kung may problema ba, kung gumagana ba talaga lahat. Alright guys, so nailagay ko na yung mga ibang files dito sa aking Honor 200 Pro. So ayan na siya mga tol. Kita nyo. Ayan ating camera guys. Okay. So ayan yung camera niya. At ito yung face. Okay, beauty mode. Off lang muna natin. Ayan guys. Ay naka GoPro lang tayo kaya hindi natin masyado may makita yung mga details text. That's why mga tol. Ayan siya. Video. Meron siyang video, multi-video. Ayan. Andiyan yung ibang settings ng camera. So sa huli natin papakita yung ganda ng camera nito. After ko may pakita sa inyo yung mga iba pang pwede kong ma-share dito sa unit na to mga tol. After natin ma-charge to mga tol, ang magagawin natin dito is i-review na natin yung kanyang camera. Front and rear, picture, portrait, and video, 4K to 1080 FPS. Susubukan natin yan mga kanay 2. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi nila na itong si Honor 200 Pro ay AI Portrait Expert. So malalaman natin yan mga kanay 2 after natin ma-charge tong phone na to. At ngayon is meron na siya 12%. So, gagamitin na rin natin at susubukan natin yung charger niya, 100 watts. Sabi, 45 minutes. Wala pang 1 hour is full charge na raw ito mga tol. So, charge natin, time-lapse natin. Tingnan natin kung ilang percent bago siya ma-full charge. Okay guys, charge na natin tong si Honor 200 Pro. Ang battery life niya ngayon is 10% na lang mga tol. 11:32 mag-i-start tayo. Tingnan natin kung ilang minutes lang mapu-full charge tong phone. So, charge na natin siya. Tapos i-orasan natin kung ilang minutes siya bago ma-full charge mga tol. Ayan. So may lalabas dyan, ayan o, approximately 3 hours. Supercharging, 1 hour and 12 minutes lang. Start na natin Max 100 watts. So ayan, charging na siya mga tol. Supercharging, ayan na. So, inorasan na natin. Let's go. Okay guys, sobrang init na kasi ng GoPro ko. Naka GoPro lang naman kasi tayo. So 98%, meron pang 2 minutes bago ma-full charge sa mga tol. So 45 minutes in 10 to 13% mo-full charge siya agad mga tol. So ganoon siya kabilis. So subukan naman natin mga tol yung kanyang camera sa labas. So mas ma-appreciate natin sa labas. Tapos tingin nila sa indoor. Gagawa ko kayo ng magandang review guys. So stay tuned lang kayo. Let's go.
Alright mga kanay, so nandito tayo sa may beach front. So subukan natin itong camera ni Honor 200 Pro. So ito yung photo niya mga kanay 2. So take shot tayo ng 0.1 lang niya. Naka-on yung AI tsaka HDR tsaka yung vibrant niya mga tol. So sabihin ko muna, ba't may dala tayong tripod? Kasi mga kanay 2, madulas tong likod niya, baka mabitawan ko yung phone eh. Dito sa part na to may lumalabas sa blue sky dito sa may gilid. Tapos try natin mag-take ng photo. 1 times lang. 0.6, naka wide siya, tapos times 2, tapos yung 2.5. so dito naman tayo sa may part na to para mas maganda yung take ng photo natin. 0.6 to mga tala. Ayan, naka wide siya, tapos times 1, times 2, times 2.5. so subukan naman natin mag take ng picture. High resolution to guys ha. Naka 1 times, naka 3 times. Tapos tingin natin dito sa may view. Ito naman yung 3 times zoom. Pag zoom in natin yan 3 times and 1 times, talagang enhance. Kita nyo yung bata oh. Take tayo ng selfie mga kanay 2. Selfie tayo. Raw lang to mga kanay 2 yung picture na to. Kita nyo na may result, ang linaw. Okay, take naman tayo ng portrait. So pagka once pinindot mo tong sa portrait mo to, may lalabas na hardcore vibrant. So yan yung result niya guys. So napakaganda. Kitang kita yung buhok, hardcore color. Yan, medyo dark to, hardcore classic. Okay guys, yung result niya. Tapos guys, nga pala meron din siyang yung para lumabo yung background, bokeh on. Ayan, pwede mo siyang i-strong para sobrang blurred ng likod. Pwede naman weak para parehas malinaw. Malinaw yung background, malinaw yung subject o yung tao. So ito yung video ng bokeh strong. So ibig sabihin yung subject lang yung makikita niya ng malinaw, yung tao lang. So kung mapansin nyo blurred na yung likod niya o yung background niya, pwede mo rin siyang i-weak yung bokeh niya tulad dun sa picture kanina. Kung mapansin nyo, ayan, naka-focus lang siya dun sa mismong muka ng ating model. So yung likod blurred na, diba? So ito lang din maganda dito sa video na to. Kung makikita nyo guys, ayan, video yan, pero tingnan nyo yung background niya, labo na. Guys, so na yung 1080 60 fps natin, naka landscape. So ayan yung tsura niya. Naglalakad tayo, hindi pa pantay yung daan niya na. Ayan, 1080 60 fps. Ayan, nalakad tayo. So yan siya, 1080. Ano bang pinagkaiba nila ng 1080 sa 60 fps mga kanay 2? Okay ba o same lang ba? Pag ine-AI ko siya mga kanay 2, magiging 30 fps lang siya pag naka 4K resolution. Yan. Ito naman yung kanyang front camera. Naka 1080 60 fps din. Ayan, front camera yan. So ayan siya pa naglalakad. And gusto ko dito din sa Honor 200 Pro yung kanyang sounds o yung recording ng boses. Napakaganda, napaka-quality. Sinabayan pa nung malakas sa speaker netong ni Honor 200 Pro. Okay, ito naman yung kanyang 4K resolution. 30 fps lang yung kaya niya, wala siyang 60 fps. So 4K resolution, 30 fps lang siya mga kanay 2. Yan. Front camera. Yan siya. Mabaligalakan tayo. So, tinitignan natin yung stabilization ng bawat camera. Kung may nagbabago ba o ganun pa rin. So ayan siya mga tol. Tapos napansin ka pa dito sa shots ng video na to, pagka nilayo mo yung phone mo, nilapit mo, kusa siya nagpo 0.8 or 0.1 times 1 tsaka 0.8 yung video, nag-auto siya mga tol. Tapos ang nagustuhan talaga dito sa video na to mga tol ng Honor 200 Pro, pwede cam nang hindi napuputol yung salita mo. Ayan o, tuloy-tuloy lang yung recording niya. O diba? At hindi mo na kailangan i-cut yung video mo para mapunta sa front or rear yung camera mo habang nag-shoot ka. So okay din to mga tol. Ayan o, diba? Ganda. Tuloy-tuloy yung recording. Tapos guys, si Honor 200 Pro meron siyang noise reduction or noise cancellation. Kung maririnig niyo may maingay, o-open natin yung noise cancellation.
So, ayan. Noise reduction on. So, halos boses ko na lang yung naririnig nyo mga tol. Ang galing, no? Both camera yan, both. Ayan. Naka noise reduction na siya. Hindi nyo maririnig yung ingay pero nyo open ko ulit. I-off ko yung reduction off. Ayan. So, naririnig nyo na ulit yung naggagawa dyan sa part na yan. Maingay, di ba? Okay, subukan naman natin yung picture pag may tripod siya, tsaka yung without tripod. So dahil pasmado tayo, subukan muna natin yung may tripod kung gaano ba kalinaw. Pag zoom natin siya ng photo lang, yung White Castle kuhaan natin 20.4, tsura natin guys. So ayan, basta may tripod ka, mas ma-enhance niya yung kuha. So try naman natin yung video. Ito guys, 10 times zoom. So zoom out natin. Ayan, yan yung quality ng video niya. Hanggang 10 times. Ayan. Ganyan siya kalinaw, kalapit. Ayos, di ba? So, try natin sa ibang angle o ibang view. Ayan, kita nyo yung UFO, yung jet ski. Tingnan natin, anong naka-zoom. O ha, ganda oh. Mga 10 times zoom lang yan guys ha. Hanggang 10 times zoom lang yung kaya ng video. So, ayan siya. Pat natin. O, ayan yung Hanjin. Zoom out natin. Ayan. Zoom in natin. Nag-iiba yung quality ng video once na zoom in, zoom out no? Okay. So ayan, kita nyo ba yung bangka? Lapitan natin. Ayan. 10 times zoom. Ayan siya guys. So 10 times zoom, yan ay itsura niya. 1080 60 fps lang yan So testingin naman natin yung 4K. So ito naman yung 4K resolution niya, 60 fps. Try natin zoomin niya sa bangka ulit. Ayan, so 10 times zoom. Yan yung quality. Tripod tayo. Okay. Ayan siya. 4K resolution, 60 fps. Try natin sa ibang sa ibang angle. Sa 4K resolution. Yung jet ski kuhaan natin. Zoom natin. Ayan. Ten times zoom natin guys Ayan, 10 times zoom. 4K resolution, 60 fps. Same lang ba? Diba pinagkaya ba? Nag-auto rin yung kuha niya guys. Ito naman sa White Castle, check natin. 4K resolution, 60 fps. Ayan siya. From 10 times zoom to 1 times. 3 times, 1 times. Ayan. So kung sa zooming naman, habang hawak natin yung camera, hindi naman natin madadala lagi yung tripod, di ba? So kung sa zooming naman, kaya naman yan guys. Depende lang kung pasmado ka hindi. So ayan, 10 times zoom. Nalipat natin. Kuhaan natin yung bangka. Yung bangka. Ayan. Kung gusto nyo lang ng nang hindi gumagalaw yung kuha nyo, syempre mas okay kung mayroon kayong tripod, di ba? So ayan siya. UFO kuha natin. 1080 60 fps. Sa multi-video rin guys, meron din siya. Ayan, multi-video. Ano to, bakit merong Ayan, pwedeng parehas press front. Parehas siyang front guys Ayan, parehas front yan. Bali dalawang camera yung gumagana ang galing. Yung isa naka-wide lang, tapos itong isa na-zoom. Hanggang 6 times lang siya. So front yan dual camera. Yung isa naka-wide, yung isa medyo naka-focus. Ayan
Nanginginig ako eh. Honestly lang mga Kanay 2, ang di ko na nagustuhan dito sa camera ng Honor 200 Pro yung kanyang night selfie. So madilim siya pag nag-selfie kayo. Wala siyang super night mode. Kumbaga, yung parang meron pang kahit pang tripod man lang na super night mode. Nakakailanganin mo ng tripod para makapag super night mode. Wala siyang ganun. So mas maganda syempre kung meron sanang feature na ganun para makapag-shot ka ng gabi ng maganda. Hindi nakikita ng mga mata natin na kaya matake ng photo, camera. Na sana meron dito din sa Honor 200 Pro. So kahit naman gabi, okay naman yung picture ng using front camera niya, rear camera niya. So maganda kahit gabi siya, malinaw guys. Okay naman siya. Nagkiklik naman din dun yung night mode niya within 1 to 2 seconds kung nag-shot siya. Pero mas okay syempre kung may konting lightning din. So far, okay naman si Honor 200 Pro sa gabi. Pipili ka lang talaga ng angle mo sa kanong ilaw. And wag din sobrang dilim, hindi rin talaga kakayanin ng camera. Ang importante dun guys, yung hindi na-appreciate ng mata, kayang-kayang gawin na palinawin ni Honor 200 Pro. Rare video natin ng camera. So ayan, may ilaw siya mga tol. Ayan, pag may ilaw ganyan. So pag malayo na yung object, hindi na talaga din makikita. Pero kung ganyan lamang kalapit yung object, syempre makikita nyo. Ayan. Alright guys, so kung sa gabi naman yung pang-video lang, ayan, selfie video. Eto, nilagay natin siya ng ilaw. So yung sariling ilaw to ng Honor 200 Pro, pero pwede natin taasan yung brightness. So ayun yung pinakamataas yung brightness niya mga tol. Yeah, medyo madilim talaga. Ewan ko madilim Kung sa inyo okay na ba yan. So yan yung itsura niya pag night mode. Video with flash front ng brightness ng screen. Pakita ko na rin sa inyo mga Kanay 2 yung video ng night mode, kung gaano ba siya kalinaw. Meron din siyang kasi guys, meron din siyang night video. Mas malinaw siya, mas enhanced siya. Pero syempre, mas marirecommend ko si Honor 200 Pro kung magbi-video ka. Syempre, maaraw guys, maaraw. Isa pa nga pala guys, yung photo na ito mga tol. Habang naglalakad yung mga tao, hindi siya basta-basta nag-blurred. Tulad dito mga bata na to. Ayan kahit naglalakad sila, malinaw mo makukuhaan. So yung result, parang hindi pa rin sila naglalakad, malinaw pa rin yung naka-zoom in pa yan. Ito guys, moving yung tao kukuha natin yung tricycle lumaandar. Ayan, malinaw yan guys. Pag pinansin niya guys yung picture guys, tingnan nyo, kahit umaandar si tatay, malinaw yung camera, malinaw yung kuha, hindi siya blurred, tapos mabilis mag-take ng photo pagka inactivate mo tong highlights capture on. Ang isa lang sa naging negative sa akin dito sa cellphone na to, si Honor 200 Pro, mabilis siyang malobat para sa akin. Hindi pa ako nag-gaming dito, nakita nyo hindi tayo nag-check kung gaano siya kaganda sa gaming. Pero Snapdragon, okay naman to, mabilis to, lalo na 12GB RAM, 516GB. Wala ka naman sasabi sa phone na to. Sa battery lang, medyo nabibitin ako, di ko ba't ganon, kahit naka 60 reframe lang tayo, yung standard refresh rate lang, sa isang araw siguro nakakadalawang charge tayo. And pakita ko sa inyo guys yung ginagamit natin mga application. Baka isipin nyo naman mga hard application yung ginagamit ko. Makita natin, punta tayo dito sa may battery, yung battery natin, consumption natin, makita nyo more on Facebook lang, Messenger. Ayan, nasa sa iba 2% na. So, ayan lang, yan na yung kadalasang ginagamit ko guys. Kung makikita nyo naman, yung ibang application hindi ko pa nagagamit. Ano siya, medyo mabilis siya malobat. Sa isang araw, dalawang beses ako mag-charge para masulit ko yung paggamit ko sa kanya. Pero sa 100 watts, hindi ka naman na matatagalan. Within 1 hour, mapupull charge naman agad yung battery niya, susulit na rin siya. Pero ako kasi mas gusto ko yung kahit paano aabot yung phone ng 12 hours. Facebook lang, Messenger, hindi ka naman nag-games. Then pinandi-deliver ko na tong Honor 200 Pro, nasubukan ko na rin siya. Pag ginagamit natin tong application natin na Taxi Driver app, so bilis niya malobat nung naka-open lang yung application. Pero yun lang guys, yun lang yung hindi ko nagustuhan dito. Yung kanyang battery medyo mabilis malobat. Sa 5200 mAh medyo nag-expect ako kasi galing akong Reno, 4800 lang ata ang milliampere noon, 47 ganun. So malaking jump ko, nag 5 ako, tapos high-end model na cellphone sa 30,000 pesos guys. Sulit na to. Masasabi ko sa kanya, isa siyang mid-phone range camera na kayang sumabay sa flagship phones. Dahil sa halagang 30,000, makita nyo naman yung performance, yung camera, lalo na sa portrait na itong si Honor 200 Pro, sulit siya.
And may iba pa siyang features na hindi ko na naipakita sa inyo dahil honest ano lang naman yung ginawa ko, kung ano yung first expression ko dito sa phone na to. And yung isa pang hindi ko nagustuhan sa kanya, yung fingerprint niya, medyo mahirap siyang fingerprint. Kung makita nyo, ayan, fingerprint, pag inopen ko siya, hindi, ayun, mahirap siya mag fingerprint ko. Minsan nag-invalid yung fingerprint ko, ewan kung ba't ganon. And hindi ko siya pinalagyan ng screen protector, hydrogel nilagay ko para hindi nagkakaskas yung screen o yung mismong hydrogel din. So ayan, pag inopen ko siya, minsan ayan, open siya ngayon. May times lang na naglolo ko yung fingerprint niya, tapos tinanggal ko yung face recognition kasi tinetesting ko talaga yung fingerprint niya kung gumagana. Tulad niyan, wala na naman, no? So hindi siya ganun ka ano sa fingerprint di tulad nung una kong phone, yung Reno 4. Okay siya. So yun lang naman guys, yun na monitor ko sa phone na to. So far naman okay naman siya. Sa 30k sulit na rin to guys. Bisitahin nyo lang guys ang Gadget Multiverse sa SM Downtown. Dito yan sa Olongapo City sa mga gustong bumili ng ganitong phone, Honor 200 Pro. Visit lang kayo doon, hanapin nyo si Ma'am Ivy, yung agent ng Home Credit doon. And may mga iba rin sila mga products sa binibenta doon. So yun lang mga kanay 2. So ito lang yung honest review natin at saka actual review dito sa ating Honor 200 Pro. So ayan, so sana makapag-review tayo sa sunod na iba pang cellphone. Kaya see you in the next phone review. Ingat palagi, ride safe.